Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Doon naman po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre tayo po ay maaaring subaybayan gamit pong iba't ibang mga radio stations. Yan po ay mula Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang oras din yan. At may mga streaming apps din po na available para masubaybayan nyo yung ating programa. Kaya po yung ibang mga listeners natin, nakikinig po sa atin mula naman sa ibang bansa. Maraming salamat po. Sa atin hong pag-aaral ay patuloy nating pag-usapan ang tungkol po sa ating paglilingkod. Alam nyo, napakahalaga na maunawaan ng isang mananampalataya na hindi lang nakasentro sa atin ang lahat ng bagay. Kailangan nating maintindihan na ang Panginoon po ay merong malawakang layunin at ang bawat isa po sa atin ay merong parte sa layunin na yon. At kailangan po nating maintindihan na ang instrumento ng Panginoon sa pag-abot ay yung pong ating local church at saka yung universal church. Ibig sabihin, pag sinabing local church, yung ating mga lokal na simbahan, pag sinabi nating universal church, yan po ay kalipunan ng lahat ng mananampalataya. Ngayon, mahalagang banggitin ito dahil paminsan po ay hindi natin naiisip yung epekto ng personal na buhay natin sa overall function ng isang iglesia. Sa Ephesians chapter 4 verse 16, ang sabi po roon, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy, growing, and full of love. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, yung epekto ng kanyang paggawa ng kanyang tungkulin ay para sa kabuuan ng katawan. Kaya makikita natin sa 1 Corinthians 12, dinescribe po ang local church as a body, bilang isang katawan. Alam naman natin, kagaya po sa ating physical na katawan, napakadaling makita at maintindihan ito, pag ang isang parte ng ating physical na katawan ay tumigil sa kanyang paggawa, alam naman natin na ang apektado po ay yung buong katawan. Kung papaanong ang isang parte, pag maayos na gumaganap, nakaka-contribute ito sa overall health ng ating iglesia. At bakit po importante yung kalusugan ng iglesia? Sa simpleng kadahilanan na pag ang iglesia po ay hindi malusog, ay yung kapasidad nito para gampanan ang mga iniatas ng Panginoon ay apektado rin. Hindi ba tayo rin, pag nagkakaroon ho tayo ng sakit sa pisikal, minsan ho yung napakadali, nagiging mahirap Minsan naman yung simple, nagiging komplikado, di po ba? At may mga pagkakataon na sa halip na magtuon ka sa mga dapat mong gagawin, ang focus ng atensyon mo ay para pagalingin ang iyong sarili. So nangyayari po, doon nababaling yung ating time, yung ating energy, yung ating focus. At totoo yan. Kaya nga mahalaga na maging conscious po tayo na hindi tayo hiwalay sa ating mga kapatiran. Kung ano nangyayari sa personal na buhay, may epekto po sa kabuuan. Kaya bilang isang mananampalataya, kailangan mindful tayo doon. Kasi paminsan po para bang iniisip ng iba, ako lang naman to, ang dami-dami naman nila dyan. Give chance to others, yan pa sabi ng iba. O kaya sila na bahala. Hindi po Hindi ganon ang disenyo ng iglesia. Kaya nga, napakaganda yung sinabi sa 1 Corinthians 12 at lalo pang pinalawig to sa Ephesians chapter 4.
na kung saan sinasabi po sa verse 12, their responsibility is to equip the body of Christ. So yung idea po ng equipping doon, tatlong klase, no? Yung una po is mentoring, so tinuturuan po tayo para alam natin at maintindihan natin ano bang kaibahan ng church at ano pang mga bagay na dapat nating maunawaan. Pangalawa, aside from mentoring, yung tinatawag na molding. Yung molding o paghubog ay pagtulong sa atin na malagay tayo sa mga ministeryo na dapat nating gampanan. Alam nyo, kung ikaw ay bago sa isang iglesia at walang proper orientation or mentoring na nagaganap, mapapansin mo na paminsan lilipas ang panahon, nagiging maalam tayo pero hindi tayo nagiging contributors. Ang sabi nga ng isang author, huwag tayong tumingin lang sa iglesia as consumers, kailangan isipin natin contributors tayo. Ano bang kaibahan? Well, sa totoo lang, lahat naman tayo consumers. Pero dapat po, lahat ng consumers na ito ay nagiging contributors din. For example, kung kayo po ay dumadalo sa isang iglesia, na ministeryohan kayo ng mga nagtuturo, mga nagpapaawit, mga naglilingkod sa iba't ibang kapasidad, then you are a consumer. In the same way na ako po ay consumer din. But when we do our part, when we do our ministry, aside from being consumers, we become contributors. Hindi naman nawawala yung pag-consume kasi talagang tayong lahat po namiministeryohan tayo ng iba as we involve. Pero ang mainam po doon, we also do our part. Tayo rin po ay nagiging contributors para sa iba namang consumers. Kaya paminsan, para bang very impressive pag nakakita tayo ng maraming dumadalo. Pero sa totoo lang po, magandang tanong dyan sa karamihan ng dumadalo, ilang kaya yung consumers at ilang kaya yung contributors? Kasi pag ang napaparami po natin ay yaon lamang mga consumers, ibig sabihin, hindi tayo nagdidisipulo ng tama. Hindi natin nagagampanan yung ating atas para magdisipulo. Kaya kailangan po may progress from being consumers to becoming contributors. Kaya po yung pag-angat natin sa ating paglilingkod ay isang napakahalagang bagay. Kagaya po sa isang bata, di ba? Sa isang pamilya, for example, kung tatanungin mo ang mga anak ba ay assets o liability, of course, kung sila po ay magiging kapaki-pakinabang, talagang magiging napakalaking asset po nila. Of course, marami ring basihan ng kanilang pagiging asset, di po ba? Pero ang gusto nating linawin dito, yung bang pag sila po ay dumating sa tamang edad, they're able to contribute, to help. So yung mga magulang po, habang tumatagal, they can focus on what they need to do at hindi na sila nakaasa doon. A good example would be Acts chapter 6, verse 1 onwards. Ito pong kabanata na ito ay hango sa aklat ng gawa. At ang aklat ng gawa, ito po yung pagpapatuloy ng earthly ministry ng Panginoon. Si Jesus po nag-ascend na sa langit sa unang kabanata ng Acts, Book of Acts. At ang mga apostol po ang nagtuloy ng ministeryo. And they were successful. Pinagpala, makapangyarihan po, especially nandun ang pagkilos ng banal na espiritu. Pero interestingly, pagdating sa Acts chapter 6 verse 1, sa sobrang lawak na ng ministeryo na kanilang ginagampanan, nagsanga-sanga na po ito. So meron na silang mga tungkulin na dati-rati po hindi nag-i-exist. If you go to Acts chapter 6 verse 1, makikita mo roon na yung mga apostol ay nagpapakain ng balo and they were not doing a good job. Palpak ko bakit ko naman nasabi? For the first time, mapapansin nyo ron merong rumblings of discontent and at the center of those rumblings, yung inirereklamo ay yung pang mga apostol. At bakit po? Sapagkat hindi naging maayos. Ngayon, siguro isipin natin, bakit? Makapangyarihang ginagamit ito sa preaching and teaching. That's exactly the point. Makapangyarihang ginagamit sa preaching and teaching, but they transitioned to a ministry that they were not gifted to do. Napunta sila sa mga gawain na hindi po doon ang linya ng kanilang kaloob. Wala naman pong gawaing mataas o mababa. Lahat yan importante
Panginoon ang nagbibigay ng kakayahan. Kagaya po ng ating naging ilustrasyon, isang katawan. Imagine mo kung bibig ka pero nagpipilit kang mag-function bilang kamay. Of course, hindi mo magagawa ng tama because that is not your design. Likewise, yung spiritual gifts natin, yan po ang nagbibigay sa atin ng tamang pananaw kung ano po yung ministeryo na ating gagampanan. Kaya pag wala ho tayo sa ministeryong ating dapat kalalagyan, either because of ignorance, hindi natin alam ano ba yung kaloob, or sometimes indifference, bahala kayo, basta ito yung available na schedule ko, kahit hindi ako gifted dito, ipipilit ko sarili ko. So ano nangyari ngayon? Yung gifted para doon na wala ng puwang and you are not effective. Kasi ang ginamit mong basihan ng iyong paglilingkod kung kailan ka available, which many times, marahil available ka nga, but not for the ministry you are gifted to do. And then thirdly, ano pong nagiging problema doon? Natural, pagka tayo po ay wala sa ministeryong dapat nating gampanan, we become less effective. Kaya napakaganda po ang nangyari sa Acts chapter 6. They decided it's about time to select 7 men full of the Spirit and wisdom para sila yung sumalo ng pag-aalaga sa mga balo. Gustong-gusto ko yung sinabi ron kasi bakit? Imagine, pagpapakain ng balo ang gagawin, di ba? Parang niisip natin, simpleng bagay ito, hindi kailangan ng malalim na spirituality. But because this is a ministry, ang requirements po ay talagang mabigat, full of the Spirit and wisdom. Ganyan po kasi talaga pag ministeryo ang ating ginagampanan. Hindi natin pwedeng i-rely lang sa ating skills. Yung spirituality ay kailangan. Kaya dito po sa ating pag-aaral, ating tinitingnan yung importansya po ng paglago hindi lamang sa ating ginagawa, kundi maging sa ating pagkatao. Magkasama yan, hindi pwede paghiwalayin. Importante parehas yan. Kaya nga ang ating tuon sa ating pag-aaral ay paano tayo makapaglilingkod sa paraan na talagang karapat-dapat. Kasi alam nyo, pagka masyado tayong nag-rely sa ating talents and abilities, we may become impressive, kahanga-hanga in the eyes of people, but we will not be a blessing in the truest sense of the word. What people will see is you, your capacity, your ability, not the presence of God in you. Kaya kailangan po maintindihan, maunawaan natin to. Ganong kahalaga pagdating po sa ating paglilingkod. Kaya nga, tingnan po natin ang ilang mga bagay na kailangan nating tandaan as we involve in ministry. Nandyan po ang ilang mga proseso. No? Una po is the sovereign foundation, a proper understanding na hindi po nag-i-exist ang Diyos para tuparin yung mga gusto natin mangyari. Ang role natin as believers is to find out God's will, God's agenda, and we fit into that. Yung ating mga kaloob po ay binigay para magampanan natin yung parte natin sa overall agenda ng ating Panginoon. So napakagandang bagay po yon. Pangalawang bagay po is inner life growth. Yung papaanong ang isang mananampalataya ay papasok sa ministeryo. So naintindihan na natin, ay ganito pala ang church. Alam niyo ho, dati-rati ako yung laking church pero dati ang akala ko attendance lang importante. Hanggang later on, of course, habang tumatanda, nagmamature sa pananampalataya, nare-realize mo meron palang ministeryo at yung ministeryo pala ay hindi optional. And ako, challenge ko po kayo, especially pag ang inyong iglesia ay matagal na, sometimes, meron tayo mga second or third generation Christians na lumaki na sa church at paminsan po na-overlook natin yung pagbibigay sa kanila ng proper teaching and orientation. Na nag-a-assume sila na dahil may mga manggagawa, yun ang gagawa. Kaya paminsan, ang nangyayari po, we have parents who are very active in the ministry because they understand kung ano pong dapat gawin. Pero yung next generation, hindi nabigyan ng proper na guidance, mentoring, molding and mending. So, anong nangyayari po, they grow up being accustomed na may gagawa niyang iba. Mayroong bahala dyan. Hindi tayo. So, paminsan pa nga ang nakikita nila para bang employer-employee relationship ang nangyayari. In what sense?
na para bang nandun yung mga manggagawa and the responsibility of the church is to give them their salary. Hindi nila nakikita na bawat isa kailangan po mag-involve. So yung inner life growth helps us to understand what ministry is all about and basically be a part of the ministry. And then nandyan po yung ministry maturing. Alam nyo, napakaganda nito kasi ang idea po nito is that when you are in the ministry, hindi natitigil ang paglago. Tuloy-tuloy yung proseso na yun eh. In fact, may mga bagay po na mas malalim pa nating matututunan as we minister sa context po ng ating mga iglesia. Kagaya ng relational learning. Imagine, you are a work in progress dahil patuloy tayong hinuhubog, pinalalago, tinuturuan ng ating Panginoon. We are serving people who are also works in progress, di po ba? Sila din naman ay patuloy na hinuhubog ng Panginoon. You are serving with people who are also works in progress. Talagang kailangan po yung relationship, yung paglago sa relasyon. Kasi diyan natin talaga makikita yung hindi lang pala ito nakafocus doon sa what we need to do, kundi yung character din pala patuloy na hinuhubog as we mature in the faith. Kaya paminsan po, yung iba nahihirapan dito kasi may mga iba na syempre, ang tingin nila, Pastor, volunteer kami sa church. Volunteer. And sometimes, ang problem po natin, pag nandun yung volunteer mentality, hindi rin laging mabuti. No? Mainam po yan, pero hindi laging mabuti. Ang downside kasi dyan, paminsan po, namamali ang tingin natin sa iglesia. Na para bang may utang na loob kayo sa akin kasi volunteer ako. I can dictate kung ano yung gusto ko mangyari. I can make demands because I am a volunteer. Pwede akong come and go because I'm a volunteer. Maganda po ang volunteerism, mga kapatid, pero sa konteksto ng iglesia, we have to commit. Ang ministry po, sabi nga ng original meaning, is to serve as a slave. In other words, there is a slave and master relationship, and of course, the master is the Lord Jesus Christ. So hindi pwede yung pupunta tayo sa isang paglilingkod dahil iniisip natin, hindi ako swelduhan dito, I'm a volunteer. Well, you cannot hold me accountable. You cannot make me commit. Mapalad na kayo pag pumunta ako. Pag hindi ako pumunta, unawain niyo ako. That's not the way the church should function. In fact, maraming iglesia humihina dahil po dyan. Na para bang may utang na loob pag ang miyembro naglingkod. Hindi po Yan ang design ng Panginoon. Hindi dapat yan utang na loob because if you're serving the right way, the right manner, with the right motive, maintindihan mo na hindi ito parang Lord, may utang na loob ka o pastor, may utang na loob ka dahil eto ako naglilingkod. Tanggalin po natin yung ganung mentality. Sumisira po yan ng kalusugan ng iglesia. We have to commit. We have to be accountable. Kailangan po nating maintindihan yan. Kaya yung ministry maturing, sinusolidify yan. Na hindi ka lang maglilingkod dahil masaya. Sa totoo lang, marami pong ganyan. Maglilingkod kasi masaya, may bagong gawain, exciting, pero pag mahirap na, may challenge na, at nag-level up na, marami na po ang sumusuko. In fact, sa leadership, ganyan din May mga believers po na they will be in the ministry as long as you treat them like a baby. Ano pong ibig kong sabihin? Yun bang palaging asikasuhin, palaging parang isang bata na maliit, di ba? Binibaby mo, unawain mong lagi. So hindi na gumraduate doon. Alam naman natin na habang umaangat yung ating buhay espiritual, may mga times that we need to be rebuked. May mga times na kinakailangan tayong paliwanagan. Marahil po ay i-confront o marahil may mga gawain na hindi na angkop sa iyong level of spirituality and ministry. Hindi pwedeng nandun tayo sa perpetual state of infancy na para bang palagi gusto natin sinusuyo, pag hindi magtatampo tayo. Naku, mga kapatid, bakit tayo magtatampo sa Panginoon? At bakit natin sisirain yung kalusugan ng iglesia dahil sa mga immature behavior na ito? So if a person corrects you, understand the overall context. It is for the health of the church.
Hindi po ito yung tipong dami ko nang ginagawa rito tapos gaganyanin niyo pa ako. Lilipat ako sa iba. Bahala kayo dyan. Di ba? Yan po ay mga mentality na nagpapakita na we're not serving the right way. Bakit? Ang bottom line is that we don't commit. We commit only. Hindi mga natin matatawag na talagang commitment yun kasi may only. Pagka nandoon po yung masaya tayo, okay tayo, at nakukuha natin yung gusto natin. We have to change that, mga kapatid. Hindi maaari. Dahil yan po ay magpapahina sa iglesia. So yung ministry maturing, it purifies your life, you grow in holiness, it clarifies your intention. Ano ba talaga ang goal ko rito? Di ba? It refines your relationships, yung attitude natin. Yan po ang ministry maturing. And then of course, we have life maturing. Dito naman, naintindihan natin na walang hiwalayan na tipong trabaho, iglesia, secular, sacred. You understand that life is all about serving God. Ang paglilingkod sa Panginoon is not something we do pag wala tayong magawa, pag wala tayong trabaho, pag wala tayong ibang kaabalahan. Kaya minsan mapapansin mo, may mga tao na maglilingkod. Bakit? Walang trabaho. Maglilingkod kasi bakasyon. So para bang, naintindihan po natin yung may additional ministry ka during times na hindi ganun ka-busy. Pero hindi pwede na yung paglilingkod on and off na para bang magsisimula, mawawala dahil may iba kang ginagawa. Parang pantapa lang natin sa schedule yung ating ministry. Hindi po ganon. Hindi mangyayari yung agenda ng Panginoon kung tayo po ay on and off. We have to understand na hindi ka binigyan ni Lord ng trabaho para yung trabaho will get in the way of ministry. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng ministry para problemahin ka sa trabaho. Hindi po. Kung paano nagkakaroon ng conflict yung dalawang bagay na yan, it's because we do not know kung ano po yung parameters natin and we do not make decisions based on kung ano po ang priorities natin sa buhay natin. So life maturing, yung giftedness, naintindihan mo na. Ano yung kaloob mo, lumalago ka sa relationships, and eto na, priorities. Kasi may mga taong hindi naglilingkod kasi hindi nila alam yung gifts nila. May mga tao namang alam yung gifts kaso wala namang tamang priority. So bandang huli, wala rin paglilingkod, di po ba? May mga tao namang priority ang paglilingkod, hindi na maalam kung saan sila dapat. So eventually, hindi rin nagiging healthy ang iglesia. So kailangan po sa life maturing, we understand yung gifts and then we understand our priorities. And that way we can serve better. Kaya pansinin niyo po, minsan nakakalungkot kasi para bang ang iglesia naging seasonal yung impact. Bakit pag panahon ng bakasyon, sabay-sabay nawawala mga tao, pag may okasyon, nauubos ang tao. Para bang, Lord, unawain mo na lang, ikaw na mag-adjust. Parang ganun ang gusto nating mangyari. We make the church unhealthy by not involving with a sense of commitment. Kaya importante po yung tamang proseso na naintindihan natin. Hindi ito tipong trabaho na may sick leave tayo, vacation leave tayo, at kung ano-ano pang wag muna. Of course, there are valid reasons why you should be absent. Pero mga kapatid, kailangan sanayin natin yung mga tao na maintindihan, we make commitments. At yung commitment na yon is not to the church, not to the pastor, but to God Himself. Kasi hindi naman tumitigil yung function ng isang iglesia. Kaya mapapansin niyo po, pag ang pundasyon ng isang mananampalataya sa paglilingkod ay hindi tama, yung kalusugan ng iglesia, mamayang okay, mamayang hindi, mamayang okay, mamayang hindi. And again, the reason for that is that if the members are not, when I say members, hindi po yung miyembro ng kongregasyon, but the members of the body of Christ, and that includes the pastors, if they are not functioning properly, then the whole body is rendered unhealthy. So sana po maging hamon sa atin ito na tayo po ay magpatuloy sa ating paglilingkod at maglingkod ng tama para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV.
Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.